sa ating channel na isa truck. So, kagising sa umaga, tingin-tingin kung anong meron dito sa taas. Baka may na-disgrasya dahil minsan na nga nakalimutan ko sarado yung gate. Minsan nakapasok ang pusa. Baka ginawa ng breakfast yung ating mga alaga. Ito pa naman, may ako napakainin at meron pa silang pagkain. So, kasi kasuhin muna natin yung order ngayon dahil pupunta ako ngayon sa Dasma. Kukommute dahil nagpadala si Ma'am Dozen ng Sphagnumos. Nakipag-trade siya sa akin. Nepenthes to Sphagnumos. Ayan. Kung may magaganda kayo Nepenthes, message nyo lang si Ma'am kung kailangan nyo ng moss. Kataon lang na ang dami kong Nepenthes dito, hindi ko na masyadong mamanage at kailangan ko talaga itong bawasan. Ang mga gusto kong itara dito ay yung mga matatagal na sa akin, tapos yung mga doble ay yung gusto kong bawas-bawasan. Ayan. Ay, talaga naman. Ito yung isa sa mga paborito kong spot na pwestohan. Basta na kaya yung ano natin dito? Yung Rhizome. Kasi hindi rin ako sigurado kung magtutuloy siya. Pero sana nga magtuloy. Ito yung Rhizome. Magandang i-document rin to para alam natin yung growth niya regularly. Ang labo naman ang camera ko. May tatlo siyang growth point ako nakikita. Parang apat nga eh. Ayan. Ay sorry. Manggulo pala ng ano ko. Ayan o. 1, 2, 3. Tapos may pang 4 pa dito sa gilid. Perlite ba yan? O talagang halaman? Parang hindi halaman ah. Anyway, at least may tatlo tayong sigurado na tubo. At eto na yung iba. Talaga namang grabe. Diba? Sino mag-aakala na magkakaroon tayo ng ganitong Helianthera dati? Samantalang tulad ng iba, hirap na hirap rin ako dati mag-alaga ng Helianthera. Reason is hindi natin alam kung paano timplahin talaga eh. Tropical country tayo. Galing pa to sa Brazil. At hindi kakaiba yung klima nito. Nakatira tong mga Helianthera sa desert at hindi siya pangkaraniwang disyerto dahil siya ay rain desert. Nagiging disyerto dahil maulan. Uy, may bagong tubo. Yan ang mga pagpapangiti sa atin pagka umaga. Mga growth. Tayo dapat mag-grow rin tayo personally. So ang Helianthera nagpo-produce sila ng mga bagong crops at nalabas ito so parang parang nanganganak yung ano, diba? Helianthera, ayan, yung umbok dyan lumalabas yung mga new crops, new pitcher. Ayan yun. So ayan, dyan lumalabas yung mga new pitcher dito sa gitna or dito ayan, sa ganyan. Kaya minsan ang sarap tingnan ng mga alaga natin ng Helianthera kung saan sila nanganganak. Tapos may mga maliliit rin na tubo na pitcher na ganyan, no? Huwag kayo mag-aalala pagka may biglang liit na ganyan. Ibig sabihin lang dyan, merong humiwalay na halaman. Ibig sabihin may bagong growth point na dyan na nag-uumpisang tumubo. So pag binaklas nyo yan, isa yan sa mga titignan nyo dahil yung rhizome niya, nag-produce na siya ng sarili niyang rhizome, kaya maliliit pa yung tubo niya dahil nag-uumpisa pa lang. Ay, ayan na naman, marami na naman nakabuka flower dito sa ating mga Venus flytrap. Itong paborito nating Venus flytrap, mukhang nanganganib na naman to ah. O baka matulad to dun sa natunaw ah. Wait lang, hanap tayo ng tweezer para halukayin ube.
yung kain natin to kasi baka masobrahan sa basa, matunaw. Ito yung ating Korean Melody Shark, Koreano. Kita nyo ba? Ay, sorry, hindi ko na nakatapat. Ginagawa ko lang, nilalayo ko sila sa yung outgrown ng mga sphagnums, lalo na ito yung mga may itim-itim na yan, kasi yan mga harmful yan sa mga halaman natin. Kung healthy sphagnums, carry lang yan, okay lang yan. Pero yung mga ganyan, medyo halukayin nyo para magkaroon ng aeration sa gilid. Kung gusto nyo palitan ng sphagnums po, pwede rin. Ayan. Yun lang. Maganda nga ito, mairipat kaya lang busy tayo ngayon. Paalis ako. Hindi deliver pa ako ng order mamaya. Ito kailangan talaga natin itong i-pollinate. Itong mga bagong bukas na yan. Diba? Daming kaabalahan. Pero itong kaabalahan na to, hopefully mag-paid off. At pag natuyo na sila, mag-produce na sila ng seeds. Napansin ko, kapag hindi ka successful sa pag-pollinate, hindi siya nagtatagal tulad ng mga to. Oops, ano ba? Pagod natin ng konti. Hindi siya nagtatagal tulad ng mga ganito. Kundi, ayan, ganito nangyayari. Iitim agad na hindi siya nagsasarado. Meaning parang hindi siya na-pollinate ng maayos. So, at least may mga natututunan tayo dito. Hopefully maalala ko pa kapag nag-harvest na tayo para mai-summarize ko lahat. Pwede siguro ilista ko kasi para sa akin bago to yung ganyang mga reaction ng halaman na kapag nangingitim na, siguro wala nang pinoproduce na seeds. Pagka matataba tulad na close tulad na ito, nagpo-produce sila na seeds. Hindi ako sigurado ha. Ayan ay aking theory pa lang, this early stage ng pagpo-pollinate ng BFT. Tayo natututo sa experience at hindi naman lahat yan nakasulat sa mga books na binabasa natin, kasi hindi naman magkakasya yan kung iisa-isa nila yung stages. Siguro sa mga comprehensive studies na nakukumpay nila meron yan, pero sa ganyan observation experience talaga mahalaga sa pag-aalaga. So ito yung mga laman natin na kahit pa paano naulan na ng mga nakaraang kahapon at ng madaling araw. Ang daming nalipad na ibon dito sa amin, kaya talagang hindi ko talaga matatanggal na tong sigurong net kahit gusto kong tanggalin. Meron akong magandang reason bakit gusto ko itong tanggalin ulit yung net, kahit sabihin mong gumasos na ako sa net ngayon na yan. Ang ginastos ko around 3,000. Tapos syempre yung pagod, effort pa natin ng paglagay niya, pero ngayon parang gusto kong tanggalin. Bakit? Gusto ko mag-alaga ngayon ng European honeybee. Kaya lang baka pagsisiyahan ko rin kasi ang European honeybee mas mataas ang maintenance kumpara sa stingless bees. Kasi masarap kasi yun ayan ang market talaga ang masarap ay mas mabili, tapos medyo may hapyaw pa siya ng good benefits, health benefits. Ang stingless bee kasi masarap rin pero hindi kasing tamis, kaya nga ang stingless bee honey maganda siya sa mga diabetic. Kaya lang, alam mo naman mga tao, gusto nila lagi matamis. Ang masarap ay yung mas mabili at mas sikat kasi ang honey bee kaysa sa stingless bee honey. Anyway, balik tayo sa carnivorous plants. Yung in-order kong bladder hindi dumating, so maghahanap ako ng bagong ibenta sa akin ng bladder.
Lagi pa kasing overseas yun eh. Buti na lang, lagi ako nagbabayad, Shopee Pay. So, pagka nagka-problema, balik agad dyan sa account mo. Kaya, pag halimbawa dumating sa'yo na may pekeng product, ang daling i-refund. So, kaya mas gusto kong mag-order sa Shopee. Kaya sa Shopee rin ako naglagay talaga ng store namin. So, Hanikas. Tapos ito parang gusto kong i-divide. Pero hintay lang ng konti. Wine mouth. Itong wine mouth na ito, hinihintay ko talagang lumaki ito eh. Kasi, ang dami kasi panahon na nagtitrending si wine mouth. Isa ako sa mga gustong maka-acquire niya. Pero ngayon na inaalagaan ko, tama ang yung sinasabi ng iba, na parang normal lang siya ng Venus flytrap. Diba? Kumbaga overrated. Pero hindi ko alam malay nyo, pagka lumaki yan, mas maganda talaga siya. Yan ambon eh. Nako. Mag-aasikaso na ako ng konta. Maramihan ng order pa lang ngayon. Ay, wait lang. Sorry ha. Ang gulo ng aking camera. Ang gulo ng mahawak. Ang order ngayon ay ito. Pincula Cyclosecta. Marami namang good size dyan. At alam ko may dalawang bumili ng malaki. Ilagay na natin ito sa loob. Hindi na natin ipaso. Na ulan-ulan. Tapos kailangan natin ng medium. Parang may medium ako dito. Kaya lang parang walang perlite yan eh. Tayo nang may perlite. Gamit tayo ng ay, wala na akong medium lang dito. Ayan, ito pwede ito. Naambon, baba na lang kayo sa amin. So mahirap yung mga ambon-ambon. Ano na kung di ka sanay sa mga ambunan. Yung mga sanay mga ambunan, hindi tinatablan yung basta-basta na sakit lang dahil na ambunan eh. Kasi nanas ko yun dati nung madalas tayo magbike. Kahit maambunan kami, hindi kami basta-basta nagkakasakit. Siguro dahil na-exercise ka. Pero pag ganito, na halimbawa wala kang masyadong ginagawa, tapos naambunan ka. Tulad yung kahapon, naambunan ako. Sakit agad ng ulo ko. Hanggang gabi, iniinda ko. Hanggang ngayon. Kaya ayaw ko paambunan ng ulit. So, yung mga medium natin. Tingnan niyo yung quality ng medium. Diba? Maraming perlite. At kung sasabihin nyo na luma to, luma talaga to. Kahit yung mga ginagamit ko sa pang nagre-recycle na tayo lagi ng medium. Kaya ang tagal maubos ng medium. Kaya, diba? Mas, para sa akin, mas stable yung mga old medium. Alam na nung iba yun eh, kaya lang hindi lang sila marunong or ayaw lang nila i-process yung medium nila dahil may pambili. Ako may pambili rin naman, kaya lang DNR permitted tayo, kailangan sundin natin kung anong pinopromote natin eh. So kaya ako na-approve ng DNR dahil wala kaming waste, wala kaming waste na masyado. Kasi nagre-recycle nga kami. Kaya hanggang ngayon, ginagawa namin ito. Nagre-recycle ng medium. At nakatulong naman sa amin dahil nakakatipid kami sa mga cost ng aming pag-aalaga. Maintenance. Kumbaga ito, gastos na rin ito eh kung hindi namin na-recycle. Magkano rin ng perlite per sako, 1,400 to 1,500 dito sa amin. Mura yan, di ba? Dahil ang perlite sa market ngayon, magkano na. Pero sa ako, umabot ng 2,500 sa iba. Pero sa amin dito, 1,400 lang. Sa Loyola Seeds, no? Loyola Seeds. Ano pala yan?
Great Deals Agri Supply, no? Ayan. Yan ako nabili. Hindi rin ito sponsored. Pero matagal na ako sa kanila nabili. Ayan. Mura kasi sa kanila. Kahit ngayon mga taga malalayo gustong bumili dyan. Kaya lang wala silang tinda online ng Perlite. Kaya kung around kayo, malapit kayo sa silang, ayan, bili kayo dun. Makakamura kayo. Lalo na kung bibili kayo ng 2 sako, 3. Para hindi sayang yung gasolina nyo o yung ipapalalamog nyo. Ako pinalalamog ko lang. So malapit lang kasi. So mura lang rin yung sedan na mag-deliver. Na 350. So ang in-order ko nun yata 3 sako. Kasi minsan nataas yung presyo ng Perlite rin dun. Kapag lalo na iba yung bantay. Iba kasi yung nagbebenta online sa nagbebenta physical store. Alam ko mas mura sa online. Ano kasi yun parang maraming bantay. Hindi ko lang kung magkakapatid sila o baka mag-aanak. Pero may kanya-kanya silang toka. Mayroon nagbebenta online. Meron sa Shopee, Lazada, ibang platform. At yun nga, sa physical. Naging issue pala yun. Nung ginagawa ko tong video na to, ilang araw na issue sa market yung nagka-initan o hindi lang nagkaintindihan. Ayaw lang magpakumbaba ng isang site. Mag-sorry ba? Customer is always right. Diba? Pero dahil nga hindi naman talaga kami mga talaga hindi naman kami ganun kagagalang dahil nga hindi naman kami talaga nagbibenta naman dati, no? Pero hindi kami yun kumbaga ko lang, nire-relate ko lang sa karanasan namin. Hobbyist lang naman tayo nag-umpisa kaya mahina tayo sa customer service or post after sale ganyan. So nangyari doon parang hindi satisfied yung binilan nung yung hindi satisfied yung bumili syempre. Ayan nagpinost mabait rin naman yun talaga syempre pag reseller business ganun talaga ganun ang galaw. Ayan, so dito ko itatanim mamaya itutuloy ko na lang yung video. Kung gusto nyo samahan nyo muna ako sa pagdidilig kasi magdidilig muna ako muna sa loob bago ako didiligan o ituloy. So yung chika nga ito. Chika no? Hindi, ano lang yun kumbaga sila kumbaga hindi masyado nagkaintindihan at kanya-kanya naman tayong kumbaga komento. So ayun lang comment ko. Ginawan ko yun. So na-upload ko na kahapon. In-upload ko agad kasi para sa mga tao din sa community natin. Maunawaan din nila yung side ng buyer and seller. At kung magbigay ng konting tips kaya kung hindi nyo pa napapanood yan ayan, naka-upload yan ngayon at nag-comment doon yung mismong buyer kung ano yung side niya which is maganda dahil nalaman natin. Hindi na lang ako nag-comment pabalik, usually nagko-comment agad ako kaya lang una hindi ko alam kung siya talaga yung buyer na yon or kasi iba yung pangalan pero malamang siya yon. Hindi na ako mag-comment kasi baka may masabi lang ako na mali baka ma-misinterpret pa so hindi na lang ako nagsalita hinart ko na lang tsaka nilive pero simpleng bagay lang yan madali namang mataan yan solusyonan. Nung una maliit lang naman yung purchase
Kung isipin mo, kung reseller yon 9K, tapos ganong deal, maliit na bagay. Samantalang yung mga matagal ng reseller yan. Yung mga nag-uumpisa pa lang, pagka gusto nila mag-resell, talagang nag-invest talaga sila. Pero nga dahil siguro nga, nagkataon na ganun lang yung kailangan niya. Ginawa niya talaga dun sa presyo na I think okay naman. Pero mababa talaga. Kahit sabihin madali lang napalaki nung may-ari yan. Hindi naman yan. Advantage niya yan. So, pagdating naman dun sa medium na dumating sa kanya. Ito yung pinag-uusapan natin, yung hindi siya sa community ang sabi, ang dumating daw na medium ay mabaho. Tatawa ako sa kasi naalala ko yung mga comment ng iba. Sabi naman comment ng iba, ay sus, mabaho pa ako dyan. Ang kulit Totoo naman yun, di ba? Hindi ka nakakaligo magkaripat ka ng isang araw, puro ripat. Tapos maliligo ka ba agad? Pahinga ka muna. Minsan kinabukasan ka na nakakaligo, or gabi, or hapon. May mga pamahiin, hindi pwede maligo ng pagod tsaka hapon. Gabi. So kinabukasan naligo niya. So ayun, pagdating doon sa maasim na medium, maiwasan yun kung hugasan mo nga. Tama yun, yung sinabi rin ng iba. Hugasan yung medium, ako pala nagsabi nun. Hugasan yung medium, patuyuin muna ng konti, i-drip, anong tawag doon? Ipatong lang sa hindi water tray, ayun, para matuyo-tuyo yung medium. Kasi kung may-ari na nun, hindi mo na kailangan ibabad sa tubig yun dahil ipapadala mo na yun sa courier para hindi rin ganun kamahal yung babayaran ng buyer. Huwag mong pabigatin ng gusto yung ipapadala mo. Make it as light as possible pero secured, at syempre dapat buhay yung halaman na makakarating sa bumili. Ayan, move on na tayo siguro. Bigyan lang natin ito ng konti pa kasi bukas hindi tayo magdidilig. Saturday bukas day off natin, day off ni Inday at ni Indoy. Ayan, patayin muna natin. Maliit na Asian yung pinakikita yung tsaka realidad yun talaga nangyayari, kumbaga regular na nangyayari yan sa market. Hindi nagkakaintindihan na buyer at seller. Iba lang talaga yan, hindi na pinopost. Ano ba? Pinost na ba ako na? Pag galit na galit ka na kasi pupost mo na talaga yan Nangyari na rin siguro sa akin yan. Ay hindi ko na-upload. Meron akong ginawang video niyan na na-render ko na, kumbaga na-process ko na yung video, na-edit ko na. Nakita ko na yung side ko side ng buyer pero hindi ko na-upload. Actually ako yung alanganin doon kasi anong nangyari doon, more na sandamakmak itong dati kong nabili sa akin. Nabili na siya, tapos umorder siya ng mas marami kaysa sa inaasahan ko. So ako naman, dahil ang dami ko ring halaman ng time na yun, hindi ko na siya tinanong-tanong, knowing na okay ang lahat. From my previous experience or transaction sa kanya. Ano nangyari? Pagdating sa kanya, sinadya niya pala talaga na hindi niya kunin. Nagdahilan lang siya na nagbakasyon siya, walang tao sa bahay or kapitbahay, kaya hindi niya na-receive. Sabi ko, sir, kung gano'n yung dahil di ka umorder. Dahil alam mo naman kung ilang araw yan darating sa'yo, since naka-order ka na ilang beses sa akin. Sabi niya, ika-cancel ko ba ang lakad ko para lang dyan sa parcel na darating? Kasi pag gano'n, sabi ko ba, ano nangyari dito sa customer na to? Ang tinignan ko, may pinagmamalaki pala talaga. So, hindi ko na isasabihin yung background niya, baka mahulaan niyo pa kung sino. So, ginawa ko, sige, babalikin yung mga
plants dito. Nakabalik naman. Kumbaga, yung kasi pagka may RTS or return to sender or seller, ang magbabayad ng shipping yan ay kami. So binayaran ko yung shipping pabalik. Siyempre gumastos rin ako ng effort doon sa pagpapak. So alam niyo na kung anong naging sa akin, kumbaga impact noon sa amin, no. Since ako lang nag-aalaga nito, asawa ko at paminsan-minsan yung anak kong 7 years old yung nagdidilig. So kami yung nahirapan nung ginalik yung mga plants na yan. So medyo talagang kahit papaano nagalit din ako. Tuloy, gusto ko siyang ireklamo doon sa grupo nila kasi leader siya ng isang fraternity. Yung fraternity na yun, ang dami kong mga kaibigan na nandyan. Matataas rin yung mga posisyon. Kaya sabi ko, reklamo ko kaya ito para matanggal sa brotherhood nila. Kaya lang sabi ko, huwag na. Hindi worth it eh. Kasi magkakaroon ka ng, yung problema lalaki. Magkakaroon ka ng kaaway. Tapos magiging negatibo pa yan sa ibang buyer kasi baka ganun ka talagang seller, no? Nagpo-post ka ng hindi pagkakaunawaan, maaaring mali rin naman yung aking iniisip. So hindi ko na pinost. At yung mga halaman na yun, alam niyo ba, ayan yung namumulaklak ngayon. Di ba? Kung minsan may mga misfortune tayo or mga buisit talaga na pangyayari. Yun talaga yun. Mga buisit na pangyayari sa buhay. No? Shit happens nga, sabi nga, di ba? Sabi ng boss ko dati, shit happens. Kaya mo lang. So, pag may mga ganong pangyayari, ayan, isipin natin kung ano yung magiging steps natin. Talagang, pero ang dami ko ng video na gusto kong i-upload na ganyan at nakahanda na talaga na. Pero ngayon nakabura na, huwag nyo na ipa-upload sa akin kasi katatawanan na yan ngayon kung i-upload pa natin. At kahit ako matatawa siguro kung makapanood ko yun ngayon kasi maliit na bagay lang yun. Naabala kami ng ilang araw dahil dun sa problema na yun, pero ang dami namin natutunan. At ngayon nga, naging blessing pa yung binalik ng mga plants. Kasi yung mga binalik ng plants ay namulaklak. At may natutunan pa ako na technique para pabulaklakin yung mga halaman na yun. So isi-share ko yun sa susunod. Nabanggit ko na siguro yun sa ibang mga video natin, pero mas bibigyan natin ng liwanag sa mga susunod. So, pag may nangyayaring hindi maganda sa atin, minsan gusto nating ibalik ng doble na hell sa kaaway natin or sa mga hindi natin napagkaunawaan, di ba? Pero minsan, no, pwede ka na lang, huwag ka na lang titingin dun sa tao na yun, ang buisit. Pero tumingin ka na lang dun sa character ng sino pinaniniwalaan natin ng above sa atin, kundi si Christ, no? Pero mo, hinampas, pinalo, sinaktan siya dahil sa atin, kalokohan na, kasalanan na. Tayo, we are, kumbaga, sabi natin, we're Christian or we are, magka-okay tayo sa community tapos yun yung gagawin natin. Pero okay rin naman yung ginawa sa ito yung personal experience ko lang naman. Hindi ito yung tungkol sa issue nung seller and buyer na kinukwento ko. Ito personal ko lang naman na karanasan na sinishare ko sa inyo na naging blessing sa akin yung shit na alam niya, may kasama na ako sa trabaho na South African. Sabi niya sa akin, bakit kahit na our boss is giving you shit, sabi niya sa akin, ganyan ka pa rin. Sabi ko, iiyak ko na lang yan kasi dati talaga iniiyak ko na lang talaga pag ganun yung problema. Hindi ko, wala akong magagawa. So sabi ko, if life gives you shit, make compost, no? And make, use it as fertilizer, no? Di ba parang when life gives you lemon, make a lemonade. Ito naman, binigyan ka ng shit, gawin mo fertilizer. Maganda sa alaman niya. So ayan, maganda rin naman na pinost niya kasi kung hindi niya pinost yun, hindi matututo yung mga buyer, yung mga seller, hindi magigising na kailangan ayusin talaga yung pagpapang. Kasi minsan sinasabi natin, overkill na yan sir, yung pagpapak mo na yan, hindi nauso ngayon yan. Ano ba, itong overkill na to, at least
Siguro sa 1,000 pinadala natin, ilan lang dyan yung mga pumalya. Kaya minsan okay rin overkill yung pagpapackage saka pagpiprepare sa mga halaman at mga medium. Dahil kapag lagi kang okay yung iyong record sa mga buyer mo, kahit na Zamboanga del Norte pa yan, no, magtatangkang umorder sa yan, which is ganun nga nangyari sa amin. Biruin nyo, may umorder sa amin dito Zamboanga del Norte pa, at iba't ibang lugar sa Zamboanga, samantalang taga GMA Cavite. Ayan, meron pang literal na apari. Ewan ko paano nakarating yun dun, yung LBC dati. At pala inaipon ko yung mga na yan, waybill, dinoble ko ng print, tapos idinikit ko sa pader. Sarap yung isipin yung mga halaman mo dito sa isang mumunting lugar ng GMA na hindi nga kilala, na makakarating sa mga lugar na medyo malalayo na hindi ko pa nararating ni minsan. Anyway, ayan, dito na tayo sa malapit dito. Magkakaroon tayong medyo malaki-laking time o mahaba-habang time sa bablog, pag-alaga ng mga halaman sa mga susunod na araw. Kasi tapos na yung aking training, tinapos ko na talaga. At I decided na I think panahon na para mag full time dito sa mga hobby natin. So mag-iiba ako ng pinagkakaabalahan na. Kasi naisip ko pagka time na nabibisi ako, doon time nagkakaroon ng problema rin sa dito sa mga plants natin. Tsaka ayun pa, kung sa iba pa nade-delay. At minumuni natin, parang hindi worth it yung ganong mga galawan. Kaya baka mag full time tayo ngayon dito. Tapos yung mga extra time, i-upgrade yung skill natin. At ayun, meron pala, ewan ko kung nabalita ko na sa inyo to. Merong seminar na gaganapin si Bureau of Plant and Industry. Na ito tentative pa yung date, wala pa namang dates. Tungkol sa tissue culture. Kaya lang ito sa mga sa mga fruiting, yung mga crops, kumbaga sa agriculture, pero magagamit mo rin naman yan dito sa inyong carnivorous plant. So kung sino may mga gusto dyan, message nyo lang si Ryan. Ayan, sorry ayan, medyo maambon-ambon kaya pinababa natin yung isa. So kung gusto nyo ng message nyo lang si Ryan, tapos sabihin nyo kaibigan kayo ni Kuya Brent. Ayan, tingnan natin kung may bakante pa, kasi nung time na kinausap ko siya, hindi pa kompleto yung lineup. Hindi siya taga BPI, isa siya sa mga mga nag-request nung training na yan. So hindi pa naman sigurado kung matutuloy o hindi, pero maraming mga tawag dyan, ang ino-organize na mga event at mga program na i-register din yung mga small farm sa BPI. Ayan, so parang sa DNR ayun lang BPI. Malay nyo mas okay rin sa BPI or pwedeng sabay. Ako gusto nga sabay, kaya lang nung time na seminar na yon, hindi naman ako available, kaya hindi ako naka-attend. Ambon baka mamaya yung gabi hapon na lang ako magdilig. Dito na lang ako magdidilig sa loob, kasi hindi naman nakambon dito sa labas na. So diligan natin ito saglit, tapos asikasuhin na natin itong mga order.
ko alam kung tag-ulan na dito sa amin. Or baka dahil umaanlan to or mag-uulan na talaga. Pero ano na, pangalawang araw na to na medyo makulimlim. Hindi maulan na, makulimlim. Kasi kung maulan, dapat mababa na yung TDS reading na itong ating mga tubig. Pero hindi eh. Hindi pa ganun kaulan. Makulimlim lang, umambon-ambon minsan. At hindi pa rin malinis yung ating bubungan. Kaya mataas pa rin yung TDS. Ang pinakamababa na nakita ko ay 60 to 70. Ayun ay nasa directly yan sa kalulod. Hindi yun sumama sa top water natin na dyan sa may tangke sa baba. So mataas pa talaga. Dahil ang tubig ulan sa regular na sitwasyon ay nasa 12 hanggang 20 lang. Pero bumababa pa ng 11 yan pababa. Ang tubig ulan dito sa amin. So ayan, diligan na natin. Ngayon, diligan na natin. Ito, tuturo ko sa inyo ha kung paano nyo ipe-prepare yung inyong mga ipapadala. Halimbawa, papadala nyo to, may bumili. Huwag nyo masyadong kabasain. Yung ibabaw lang. Tapos huwag nyo iwa-water tray na kung hindi naman kailangan. Kasi kung iwa-water tray nyo yan, mabibigat yan. Madedelay pa kayo sa pagpapak kasi nga hintayin nyo pang mag-drip yan o kung ipapak nyo agad yan basang basa, no? Ayun ang ayaw ng mga buyer. Minsan kasi napapadala rin namin na basang basa eh. So ayaw nila ng ganon. Pagka medyo malayo-layo kasi binabasa ko ng medyo mas marami, no? Pero din pinapadrip ko kasi parang ilalim medyo mabasa rin. Baka matuyo, lalo na pagka sobrang init. Pero mas maganda, ang gusto nila mas maganda medyo tuyo. Ewan ko, ayun yung preference ng karamihan na nabili sa amin. So sundin natin yon kasi sa totoo lang para may nakikita rin ako na positive na dahilan bakit nila gusto yun. Unang-una, pag binuksan nila yung package, hindi yung parang matubig-tubig. Ayun, siyempre ayaw naman madidirihin. Siguro dahil nga first na alaga nila yon, hindi sila sanay sa ganong pangyayari. Nakita nila dripping yung isang halaman. Pangalawa, hindi nga nagkukos ng mabahong amoy. Pangatlo, hindi rin nagpapabulok ng halaman na mabilis. So, ang disadvantage ng konti ng tubig, I think wala naman. Yung over lang talaga, which is tama nga sila. Na kailangan hindi masyadong basa ang ating mga paso. Parang ganito lang. Walang babaw lang talaga yan ang basa. So lagay na natin yan sa ating trays. At atin ang taniman. Hindi pala talaga. Wait lang, ibulit man lang tayo kahit paano. Ayun, magkasakit ngayon. Ang dami na natenggang yung trabaho. Pagka nagkasakit tayo, matitengga lalo. Wait lang ha. So ayan, naipasunan natin yung malaki doon sa gilid. So tinanim ko ulit itong maliit na katabi no? Cyclosecta na isa. At ngayon kukuha tayo ng medium. Ito, lagyan natin dito. Itong paso na to malaki to ha, kaya akala nyo lang parang maliit siya, pero malaki rin yan. Yung ginagamit natin ng paso dati sa mga cyclosecta maliit lang talaga. Ganito kaliit, mas maliit pa nga dito kasi ito square. Yung circle, yung circle na magkakasya nandito. So ganyan ang difference. Ayan. Kaya malaki na yan yung cyclosecta na yan. So bigay naman natin yung medium size, which is ito. Pag nagre-repat kami, lagi kong instruction sa wife ko
Para kahit siya yung mag-asikaso ng order, in good condition rin palagi. Sabi ko sa kanya, isama mo na yung medium na nasa ilalim para hindi nagagalaw yung ugat. So, para pag dumating sa may-ari, hindi masyadong stress or kailangan i-acclimate. Kasi yung root system ay nasa maayos na pwesto at hindi nagalaw. Ang disadvantage na itong ang daming perlite kaya ibabaw, maaring pumunta yan sa halaman eh. Kaya ang ginagawa namin yan, pinaplastic namin yung paligid na yan kahit na matagalan yung pagpapak basta secure. So minsan malalagyan lang pa isa-isang perlite yan, sprayan nyo lang or diligan nyo lang, mawawala rin yan. Yan, ito na yung order ni Sir Raylon. Tapos ang previous na gusto niya is Agnata X Photosynthesis, which is i-check ko muna ngayon para makasigurado ako kung ayun talaga. Ito yun yung gusto niya. Tingnan ko ah. So ayun nga, Agnata X Photosynthesis. Sabi niya, sir, okay lang ba? Agnata X Photosynthesis yung +1 ko. Sabi ko, ikaw pa ba? Kasi totoo naman pwede naman. Actually, mas mahal pa yung cyclosecta sana kung ayun yung gusto niyang gawing previous, which is kaya ko naman ibigay dahil marami tayong cyclosecta ngayon. Pero dahil mapapanood niya to, bigyan na lang natin siya na mas malaki. Para hindi siya lugi sa previous niya, di ba? So ito maganda, tingnan niyo. Full rosette, tapos very healthy yung mga drops. Tama. Leaves. Sawakan na natin para hindi masira. Kasi long fibered kasi itong nagtaniman sa kanya. So ayan, diba? Dating isang leaf pullings, ngayon isang rosette na. So wag kayong tatama rin mag-propagate kasi sa umpisa mukha lang salad yan, pero pag tumagal yan, nagpo-full rosette naman sila at gumaganda. So nakakatuwa rin minsan. Pagka marami kang time talaga, ayun, mag-propagate yan. Siguro sa next week, ganun mga pagkakabala natin. Kombinasyon ng propagation at ng paggawa ng bahay ng bees. At pag nagtag-init na uli, hindi naman sana bumalik yung El Nino, pero tag-init na normal. Maglilipat na tayo ng honeybees sa box, papunta sa box. Kasi lahat yan puro pearl eh. Pearl nest ang tawag daw. May nag-vlog. Ang bees daw na nasa wild, ang tawag daw ay nest. Pero ang bees na nilagay mo na sa, halimbawa, sa bao or mga ano niya na. Ayan, lagyan natin ang halong fibered. Kailangan kasi sa mga pings, kailangan nakalapat siya. Hindi pwedeng nakalutang. Nakita niyo yun kanina, ayaw bumaba. Hindi ko siya pwedeng piliting bumaba kasi ang ping ay sensitive rin sa force na binibigay mo sa kanya. Kailangan ikaw yung mag-adjust, alalayan mo. Kasi kung hindi, ang mangyayari dyan sa ping mo ay mapuputol yung ugat o yung mismong dahon. Ayan, so nakalutang siya. Ang ginawa ko, dinagdagan ko na lang ng medium. Ayan, nakataas ng kaunti. Nasa konti lang yan, just enough na makarest yung kanyang leaves sa medium. So ito na, okay na kay Sir Raylon. Sir Raylon, ito yung order ngayon, diba? Sulit na sulit yan. Ayun yung pinakamalaki sa mga malalaki dito. Pero may malaki pa dito. Ito po, may malaki pa dito. Kasi may bibili pa ng isang malaki. Pwede rin to. Pwede rin yun. Ang alin dyan yung pinakamalaki. So anyway, tingnan ko pa ibang order para masikaso natin. So ayan, may order din pala na isa pang malaki nga. Sabi ko nga eh. Ito, isa pang malaki. Bigay na natin to. Oops. Ang gawin natin, i-prepare natin yung medium na pagtataniman. Lagyan natin ng butas para shoot na lang tayo. Dalawa lang itong cyclosecta dati ah. Dami na rin.
Propagation is the key. Ang daling padamihin ng cyclosecta. Pero huwag nyo naman ilolowball kasi ito yung mga ping na kakaiba. Kasi hirap kaya na itong maka-acquire dati. Ngayon marami na nag-aalaga. Pero konti pa lang rin yung nag-out. Kaya hindi pa rin nabababo yung presyo. Huwag nyo nang babuhin. Please lang. Ayan. Ayan. Tapos itanim natin ng maayos. Ito dahil first time umorder sa atin ng cyclosecta. Bigyan natin siya ng maliit na previous. No? Na hindi naman magsiselos yung ibang bumili. Bigyan natin siya ng Pingicula primuliflora ng bilis namin. Maliit lang. Pero kung wala pa siyang Pingicula primuliflora, dali niya lang tumabubuhay. Kasi ito yung ping na nasa arawan. Kaya tingnan nyo yung Pingicula primuliflora natin. Hindi mukhang primuliflora, mukha siyang ibang ping. Kasi star shape na siya. So lagyan natin ito dito. Ayan, laki rin na. Ayan. So hindi kami basta-basta nagbibigay ng freebies ng pings ha. Unless medyo tulad na ito. Worth 900 yung kanyang purchase. Siyempre naman kung worth 200 or 100 or 300 lang yan, parang hirap magbigay ng freebies na mas mahal pa dun sa pinurchase, diba? So hindi natin basta-basta maibibigay. So ayan yung isang purchase ng good size na cyclosecta. Ngayon dito naman tayo. Ito pala, sobra pala tong paso natin. Sabi na natin to. Ang order na isa ay typical. Ang typical dito sa atin pag may nabili. Swerte-swerte kasi lagi may previous. Tayo ng typical. Dami ng typical na mga magaganda dito eh. Ulad na ito. Tayo ng ito. Ganda na ito eh. Ito ganda. Ito. Ito ako makapili eh. Dahil magaganda eh. Pwede na to. Ayan o. Ang laya. Ito na lang. Yung mga nabili na itong typical, gugulat sila biglang laki. Hindi nila alam. Yung mga typical na binibigay ko sa kanila. Galing to sa XB52, na mga propagation. No, so typical pa rin kasi seed grown naman to eh. So technically typical talaga to. So wait lang alisin ko lang yung mga maliliit na napasama.